Good morning po. Ito po yung ating mga halaman. Yan naman po yung ating mga punla, malalaki na. Ililipat po natin yan. Yan po yung melon, ang palaya, okrang pula, okrang green. Ayan po. Ililipat po natin yan. Tataba, no? Ililipat po natin yan dito, paikot. Ayan, marami po mga melon dun, no? Hinagis ko lang po yan dyan. Melon po yan. Papaikot natin yan dito sa gilid ng bakod para yan siya kumapit o gumapang. Kaya po yan, inilagyan na po natin ng mga gulay na tinadtad. After 2 weeks po, pwede na natin ilipat yung ating mga punla. Yan. Ito naman kabila, tapos na po ito. Yan. Kaya po, lupa na po yung nilagyan natin diyang gulay at mga prutas. Kaya tinanimin na po natin. Yan po, may mga tanim po yan ng melon, okrang pula, okrang green. Yan pa po yung mga pula natin. Ayan. Dilipat natin. Pupunin natin lahat yan ng halaman. Sa gilid dito, sa may pader kasi may kapangan melon. Tsaka ang palaya. No? Ito naman yung ating okra na natitira mag-isa. Okrang green. Hindi ko, kasi tumubo lang siya dyan. Kaya di ko na po inalis. At makukuha natin yung mga buto pantanim. Ayan. Hinog na po yan. Pantanim na po yan. Yan, pinapahinog pa natin yung green. Para marami tayong buto. Kasi maraming nangihingi. Kaya papahingin natin para bigyan natin sa mga nangihingi. So meron nga tayo itong papaya. Ito po yung ating ubas na pinutol natin dito upang pabungahin. Ayan, yung mga dahon na po yan. Ayun, no? Yung sanga niyan ating pong pinaugatan. Ayan po, buhay na po. At yung may manghihingi, ibibigay po natin yan after 1 month para buhay na siya. Ganyan po ako magpaugat ng mga sanga gamit lamang ang aking aloe vera gel. Kaya meron po akong aloe vera. Ipapakita ko po sa inyo yung ating aloe vera. Sa 2 paso lang po yan. Konting gel lang ginagamit ko, 1 dahon lang sa pagpapaugat. Ayan po ang ating aloe vera. At ayan naman ating mga tanglad. Papaya rin po tayo doon. Ayan. Ito na po yung ating pang aloe vera, tanglad. Marami po tayong tanglad kasi mahilig po ako maggata, no? So ito po yung ating 1 linggo na, mag-1 linggo pa lang po yan, napakabilis po. Sinabi ko po sa inyo, pag nagdahon po yan, may bunga na agad. Ayan, no? Ayan, kita niyo po, may bunga na siya. Ayan. May bunga na siya agad, di ba? Ganyan po ang aking ubas. Katunayan talaga mataba po yung ating lupa. Effective po yung ating mga nilalagay na mga gulay at prutas na tinatad o dinicompose natin sa kanyang lupa, no? So lahat po yan, na bawat dahon po yan ay may bunga. Yan na po, kita nyo na po, nagsisimula na po yan, bulaklak na po yan, diretso bunga na po yan. Ayan. Yan po ay 1 linggo pa lamang. Talagang malusog na lang, malusog po yung ating lupa. At ang ating halaman ay marami siyang nakakain na mabitamina. Kaya malusog yung ating halaman, malusog kasi ang ating lupa. Yung ating mga berries na pinutol dun sa sanga, ito po, buhay na po at may bunga na rin po siya. May mga bunga na po yan. Ayan. Kasabay po ng ubas na namunga. Ayan po, marami pong bunga yan at patuloy na mamumunga pa yan. Ayan. No, daming bunga. Kita niyo po ba? Ayan. So ayun po ang kanilang nanay, yung mother ng ating red berries. Ayan po. Dito ko po kinuha yung mga sanga na yon at pinaugatan gamit ang aloe vera. Ayan po, dami pong bunga niyan. Hanggang doon, siksik po, liglig. Kasi po mataba po yung ating lupa. Pure organic soil ang ating lupa na dinicompose ng mga gulay at prutas. Yan po ang kanyang puno. Ang ilalim po niyan ay puro mga tinatad na gulay. Ang ating pumula, mga pinunlang buto na ayan na po. May patola, may melon. Ayan. Ang ating siling labuyo. So pupunuin po natin yan ng halaman paikot. Bigyan niyo po ako ng 1 buwan at makikita niyo po ang transformation niyan. Talagang meron din po tayong sunflower na pinunla.
Bukod sa gulay, meron tayong mga bulaklak. No? Ito po yung ating patola, umakyat na rito. Galing po yan doon sa ibaba, sa 3rd floor. Ayan. Patuloy po nagdumadahon ang ating mga ubas. San linggo pa lang po yan. Ayun po yung ating sa 3rd floor. Tinambakan na po rin natin ng mga gulay yan. Kaya tinakpan natin ng sako para madalis na maticompose. Yan po yung ating patola. Nag-iisang puno lang po yan. Marami na po nakuha ang bunga dyan. At patuloy pa rin pong namumunga. Ayan. No? Itong ating ubas ay panghuling bunga niya na to. Pangatlong beses na siya namunga. Ito panghuli kasi po yung iba na-harvest na natin. Ito po yung mga panghulihing bunga niya. Kailangan mahinog muna siya para ma-harvest natin bago natin kalbuhin. No? So ay marami pong bunga yan hanggang doon. Kaya hindi ko po kinakalbo. Kailangan mahinog muna siya. At malapit na po siyang mahinog. Ayan. Ang hinog po niyang violet. Ayan. Kinakain na nga po ng ibon. No? Ito pa. Ayan. No, yan po. Ito nga, mataba po ang ating lupa. Kaya patuloy na namumunga ang ating ubasan. Ayan po. Lapit sila mahinog. Siguro mga 1 week na lang. 1 week or 2 week, mahinog na po lahat yan. Marami po yan hanggang doon. Hanggang doon po sa sulok-sulok. Ayun, no? Ito pa. Ay, yung ating senyorita, ayun, namunga na rin. Senyoritang saging. Ating mga gabi. Ayan. Lahat po yan. Mamaya tatambakan natin din yung ubas ng puno. Para patuloy siyang mamunga. Kaya marami po tayong hinakot na mga gulay. Galing sa palengke. Mga balat ng gulay, mga tiratrang gulay, mga balat ng prutas, ayan. Dami po natin kinuha. Mamaya ibabaon natin lahat yan. Bago natin, after 2 weeks, ililipat na natin yung ating mga pinunla. Yung ating senyorita, ayun. Namunga na. Tatambakan din natin yung mga prutas at gulay para dumaba yung bunga. Maging pintog. No? Ito yung kahapon tinambakan natin ng mga gulay. Natapos ko na. Tininigang maigi. Tinakpan ng sako para hindi agad matuyo. Para matuloy-tuloy ang decomposting ng ating mga gulay sa ilalim ng lupa. Yung talong kasi patuloy na namumunga, hindi ko tinanggal. Mas lalo siyang dadami ang bunga niyan. Kasi marami na siyang pagkain dyan na gulay at prutas, no? So, ito po muli si Manoy Jun. Kanyang organic rooftop gardening ni Manoy Jun. Ito po ang garden ni Manoy Jun sa rooftop, 3rd floor. Ito po. At yung ating naman dito sa may 2nd floor. Ayan. Parang hagdan po kasi ng bahay. Ito ang 3rd floor. Ngayon naman ang 4th floor. Ito ang 3rd floor pa rin. Akit na po tayo sa 4th floor. Ayan. Dito sa 4th floor, pinakita ko na kanina yung ating ubas na kinalbo. Kasi tapos na sa mamunga, kinalbo ko ulit para pabungahin muli. So ayan na po yun. No? At ang ating saging na pula. Ayan po. Kung may manok na pula, may saging na pula. Bihirap na po ang saging na pula. Ito po ang pulang-pula. Ito pa yung dalawa. Hindi mas na ganong pula. Pero pula pa rin siya. Pero ang pinakamahal na saging po ay yun. Galing pa po yan ng Bicol. Ito po ang pinakamahal na saging. Pulang-pula po yan. Mapula pa sa labi ni Magdalena. Ito po. Pabubungahin natin yan. Papakita ko sa inyo. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Please subscribe my YouTube channel, Organic Rooftop Gardening ni Manoy Jun. Maraming salamat po at maligayang paghahalaman po sa ating lahat. Good morning at
God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Mamayang hapon, didiligan natin yan. Tingnan nyo, masigla-masigla ang mga ating halaman. Mga 2 linggo lang, malalaki na po yan. At mapuno na po itong ating halaman. Ito, papalitan natin to. Yung ating pong lang grapes, tsaka kamatis na cherry tomato. Ayan po. Medyo, ito po yung buto ng ating strawberry. Sana mabuhay sila. Ayan. No? Wala pa lumalabas. Dito meron na po, ayan. Ayan. Ayan po yung ating mga iba dyan, strawberry. Dito naman meron pa rin punla, ayan. Hindi pa sila lumalabas. Takal po talaga lumabas, dilagyan natin yan. Ito, lilipat po natin yan. Kailangan isang piraso lang ilagay natin yan para mamunga ang ating kamatis. Ayan. Yung cherry tomato ito, damo lang to. Alisin natin itong damo. Para tuloy-tuloy yung melon. Mga melon po yung iba dyan. Sinaboy ko lang po sila dyan. Bahala na silang mabuhay. Mataba naman yung ating lupa. Kaya ayan po, buhay na po sila. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. Bye bye.